Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang bumulaga ang nakakabining tunog ng mga sirena. Ang dilim ng kalangitan ay unti-unting nilamon ng kulay kahel at pulang nagmumula sa apoy na walang awang lumalaganap. Ang usok ay bumalot sa buong paligid, at bawat hinga ng mga tao ay may kasamang kaba at takot. Sa makikitid na eskinita ng Quezon City, nagsimulang magtakbuhan ang mga residente, dala ang kaunting gamit na kaya nilang maisalba. May mga batang umiiyak, may mga magulang na pilit kinakalma ang kanilang mga anak, at may mga matatandang nanginginig habang pinagmamasdan ang kanilang tahanan na unti-unting nilalamon ng apoy. Wala pang nakakaalam kung saan nagsimula ang trahedya, ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing ito ay hindi na magiging kagaya ng dati. Sa ilalim ng naglalagablab na apoy, isang malupit na kwento ng kapabayaan ang nakatakdang mabunyad. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang pilit sumisingit sa dagsa ng mga tao. Siya si Mateo Cruz, 35 taong gulang, isang simpleng manggagawa na kagagaling lang sa kanyang trabaho. Habang tumatakbo, halos mabaliw siya sa pag-aalala. Naiwan sa kanilang tahanan ang kanyang asawa na si Liza, at ang kanilang anak na 8 taong gulang, si Daniel. Ang bawat sigaw ng mga tao, bawat ingay ng naglalagablab na kahoy, ay tila nagiging kumpas ng kanyang takot, baka hindi na niya muling makita ang pinakamamahal na pamilya. Liza! Daniel, paulit-ulit niyang sigaw, umaasang may sasagot mula sa gitna ng usok. Ngunit ang tanging tugon ay ang nakabibinging alingawngaw ng apoy na patuloy na lumalamon sa kanilang bahay. Sa sandaling iyon, si Mateo ay hindi na isang ordinaryong manggagawa, siya ay isang amang handang sumuong sa kamatayan, para lamang mailigtas ang kanyang pamilya mula sa bisig ng apoy. Sa kabilang dulo ng parehong barangay, isang maliit na barong-barong ang tanging kanlungan ni Ernesto Ramos, isang lalaking matagal nang walang trabaho. Gabi-gabi, alak at sigarilyo ang kanyang sandalan upang malimutan ang pait ng kanyang buhay. Noong gabing iyon, tulad ng nakasanayan, nakaupo siya sa harap ng kanyang lumang mesa, hawak ang isang sigarilyo na halos ubos na. Sa kawalan ng pag-iingat, tinapik niya ang abo sa isang kahon ng mga papel at tuyong basura na nakatambak sa gilid. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang maliit na usok ang umangat, tila isang munting bulong ng kapahamakan. Hindi niya agad ito pinansin hanggang sa ang usok ay naging apoy, at ang apoy ay naging halimaw na hindi na kayang pigilan. Ang isang payak na kilos, isang iglap ng kapabayaan, ang naging mitsa ng trahedyang tatama hindi lamang sa kanya, kundi sa buong komunidad na kanyang ginagalawan. Mula sa munting sigarilyo, ang apoy ay biglang lumobo, parang halimaw na gutom na gutom. Hinipan ng malamig na hangin ng gabi, mabilis itong kumalat sa mga tuyong dingding at bubong na yari sa kahoy at pawid. Sa loob ng ilang sandali, ang usok ay naging makapal na ulap na bumalot sa buong kalyeng Makipot. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang sumigaw, kumatok sa mga pintuan, at nag-uunahang mailabas ang kanilang pamilya. May mga batang walang saplot sa paa, takbuhan ng takbuhan habang umiiyak, may mga inang karga-karga ang kanilang mga sanggol, pilit nilalabanan ang init at takot. Dumating ang mga bombero, dala ang kanilang mga truck at hose, ngunit hirap silang makapasok sa makitid na eskinita. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay parang hatol ng kapahamakan. Habang sila'y lumalaban, ang apoy ay patuloy na humihigop ng lahat, kahoy, damit, alaala, at mismong buhay ng mga taong naiwan sa loob. Sa ilalim ng dilim ng gabi, ang buong barangay ay tila naging isang dagat ng apoy. At sa gitna nito, naroon si Mateo, nagmamadali, desperado, pilit hinahanap ang kanyang pamilya. Habang ang apoy ay patuloy na lumalaki, si Mateo ay halos mawalan ng malay sa kaba at takot. Pinipilit niyang pasukin ang makapal na usok,
ngunit bawat hakbang ay parang pakikipaglaban sa kamatayan. Liza! Daniel, paulit-ulit niyang sigaw, nanginginig ang kanyang tinig, halos mapunit ang kanyang lalamunan. Ngunit ang sagot lamang na kanyang naririnig ay ang dagundong ng nasusunog na kahoy at ang hagulgol ng mga kapitbahay. Sa gitna ng makapal na usok, saglit niyang narinig ang isang tinig, mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Tatay! Napahinto si Mateo. Ang boses ng kanyang anak na si Daniel ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na lampasan ang lahat ng takot. Agad siyang sumugod papasok, nakikipagbuno sa init at apoy, halos hindi na niya iniisip ang sariling buhay. Ngunit sa ilang segundo, ang bubong ng kanilang tahanan ay gumuho, bumagsak ang naglalagablab na kahoy na tila naglagay ng pader sa pagitan nila. Nasilaw ang kanyang mga mata sa matinding liwanag ng apoy, at ang huling narinig niya mula kay Daniel ay isang iyak na agad nilamon ng katahimikan. Huwag! Diyos ko, huwag, sigaw ni Mateo, habang pinipigilan siya ng dalawang bombero na pilit siyang hinihila palayo sa nagkakandilang gusali. Pumipiglas siya, halos mabaliw sa desperasyon, ngunit wala na siyang magawa. Habang bumabalot ang abo sa kanyang mukha at dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata, dahan-dahang lumubog si Mateo sa lupa, isang amang nakakita ng apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang mundo, habang ang kanyang puso ay pinupunit ng hindi matatawarang sakit at pangungulila. Patuloy na naglalaban ang mga bombero laban sa halimaw na apoy. Ang mga hose ay bumubuga ng tubig, ngunit tila ba walang epekto sa matinding init na lumalamon sa bawat dingding at bubong. Ang mga sigaw ng mga residente ay nagsanib sa ingay ng mga sirena, lumilikha ng isang himig ng trahedya na walang sinuman ang gustong marinig. Si Mateo, halos mawalan ng lakas, ay hawak-hawak pa rin ng dalawang bombero. Pilit siyang pinipigilan dahil ilang beses na niyang tinangkang sumugod muli sa apoy. Bitawan niyo ako! Nandyan ang pamilya ko! Nandyan si Daniel, sigaw niya, nanginginig ang buong katawan. Ngunit wala nang puwang para sa pag-asa, ang buong bahay ay tuluyan ng bumagsak, at ang apoy ay sumiklab ng mas malakas, parang halimaw na nagsasayaw sa ibabaw ng abo. Sa gilid ng kalsada, may mga kapitbahay na umiiyak habang pinagmamasdan ang kanilang mga tahanan na natutupok. Ang ilan ay nakaluhod, dasal ng dasal, samantalang ang iba ay nagkakagulo, sinusubukang iligtas ang kahit anong gamit na natitira. Ang oras ay lumipas na parang mabagal ngunit walang habas. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipagbuno, idineklara ng mga bombero na mahigit 30 bahay ang tuluyang nasunog. Doon, sa gitna ng abo at usok, bumagsak si Mateo sa lupa. Wala na siyang tinig, wala na siyang luha, tanging ang kawalan na lamang ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay naglaho, kasama ang apoy na nagdala ng walang hanggang sugat sa kanyang puso. Pagsikat ng araw, natabunan ng abo at usok ang buong barangay. Ang dating makukulay na tahanan ay ngayoy naging abo at guho. Sa kalsada, nakahilera ang mga bangkay na binalutan ng puting tela, habang ang mga pamilya ay umiiyak at pilit kinikilala ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakaluhod si Mateo, nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang bawat tela. Umaasa siyang hindi kabilang doon ang kanyang asawa at anak. Ngunit habang binubuksan ng mga tauhan ang listahan ng mga biktima, unti-unti nang lumabo ang kanyang paningin. Si Liza Cruz, 32 anyos at si Daniel Cruz, 8 taong gulang. Natigilan si Mateo. Para bang huminto ang oras. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at siya'y napahiga sa malamig na semento, halos hindi na makahinga. Ang kanyang puso ay pinunit ng katotohanang hindi na niya muling mayayakap ang mga pinakamamahal sa kanyang buhay. Ang paligid ay puno ng iyakan,
ngunit ang sigaw ni Mateo ang siyang pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, sigaw ng isang ama at asawa na nawalan ng lahat. Mula sa araw na yon, ang kanyang buhay ay tuluyang nagbago. Ang apoy ay hindi lamang kumitil ng mga buhay, kundi nag-iwan din ng sugat na hinding-hindi na maghihilom sa kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng barangay, nakaupo si Ernesto Ramos sa isang sulok, hawak-hawak ang kanyang ulo. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay walang direksyon. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, mga matang puno ng galit, hinanakit at puot. Mabilis na kumalat ang balita, mula sa kanyang sigarilyo nagsimula ang apoy. Sa unang mga oras, hindi siya makapaniwala. Paano? Isang maliit na sigarilyo lang iyon. Ngunit habang mas lumalalim ang gabi, lalo siyang nilamon ng katotohanang hindi niya matatakasan. Kung hindi ako nagpatuloy sa bisyo, kung hindi ako naging pabaya, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, halos wala ng boses. Ang bawat iyak na kanyang naririnig mula sa mga kapitbahay, ay parang sibat na tumatama sa kanyang dibdib. Nakita niya si Mateo mula sa malayo, nakaluhod, umiiyak, at halos mawalan ng malay. Sa isang iglap, napagtanto ni Ernesto, ang kanyang kapabayaan ang kumitil sa buhay ng mag-ina ni Mateo, at ng marami pang iba. Hindi na siya nagtatago. Hindi na rin siya naghanap ng dahilan. Ang apoy na sumira sa buong barangay ay nagsimulang lumamon ngayon sa kanyang sariling kaluluwa. At sa bawat tibok ng kanyang puso, iisa lamang ang kanyang naririnig. Kasalanan ko ito. Nang kumalat ang balitang si Ernesto Ramos ang pinagmula ng apoy, mabilis ding kumulo ang galit ng buong komunidad. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay, mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga inang nagluksa sa kanilang mga anak, mga ama na wala nang maipapakain sa kanilang pamilya. Dahil sa kapabayaan mo, nasunog ang buhay namin, sigaw ng isang babae, habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang 2 anak na nasawi. Isang sigarilyo lang, Ernesto. Kapalit nito, 12 ng buhay, wika ng isa pang lalaki, halos gusto na siyang sugurin. Si Ernesto ay halos hindi na makatingin. Nakatungo siya, hawak-hawak ang kanyang dibdib, habang ang mga tao'y naglalapit, puno ng galit at paninisi. May ilan na nagtangkang saktan siya, ngunit pinigilan ng mga pulis na dumating upang pigilan ang kaguluhan. Habang dinadala siya ng mga otoridad palayo, rinig pa rin niya ang mga iyak, ang mga sigaw, at ang mga salitang paulit-ulit na tumatama sa kanyang isip. Isang kapabayaan lang, sinira mo ang buhay ng lahat. Sa likod ng rehas ng sasakyang pulis, sumilay ang luha sa mga mata ni Ernesto. Hindi na siya isang ordinaryong tao, sa paningin ng lahat, isa na siyang salarin na nagdala ng trahedya sa buong lungsod. Dumating ang araw ng libing. Sa isang maliit na kapilya na itinayo para sa mga biktima, nakahilera ang mga kabaong, puti, kayumanggi, iba-iba ang laki. Tila mga tahimik na saksi ng isang trahedyang hindi malilimutan. Ang hangin ay mabigat, puno ng iyakan at dasal. Ang bawat pamilya ay nakayakap sa kani-kanilang kabaong, pinipilit na ibuhos ang sakit na hindi maipaliwanag. May mga ina na halos mawalan ng boses sa kaiyak, may mga ama na pilit itinatago ang luha ngunit hindi na makakayanan, at may mga batang walang muwang na nakatingin lang, hindi pa lubos na nauunawaan na wala na ang kanilang mga magulang. Sa gitna ng lahat, naroon si Mateo, nakaluhod sa harap ng 2 kabaong, kay Liza at kay Daniel. Hawak niya ang maliit na laruan ng kanyang anak, basang-basa ng kanyang luha. Patawad, patawad, hindi ko kayo nailigtas, bulong niya, halos wala ng boses. Ang kanyang mga kamay ay dumadampi sa malamig na kahoy ng kabaong, tila umaasang may sagot, may milagro. Ngunit ang katahimikan ang siyang pumalit sa lahat.
Sa labas ng kapilya, tumayo ang mga kapitbahay. Ang buong komunidad ay nagluksa, sapagkat ang apoy ay hindi lamang pumatay ng mga mahal sa buhay, kundi pati na rin ang pag-asa at mga pangarap ng isang buong barangay. At sa paglubog ng araw, habang isa-isang ibinababa sa lupa ang mga kabaong, ang mga tinig ng iyakan ay nagsanib sa tunog ng mga pala at lupa, isang malupit na paalala na ang trahedya ay totoo, at ang sugat na iniwan nito ay hindi basta mawawala. Matapos ang abo at luha, sinimulan ng mga otoridad ang masusing investigasyon. Ang mga larawan ng sunog, ang mga labi ng abo, at ang mga salaysay ng mga residente ay pinag-ugnay-ugnay upang alamin kung paano nagsimula ang lahat. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, malinaw ang pinagmulan, isang sigarilyong itinapon ng walang ingat sa tumpok ng tuyong papel at basura. At ang sigarilyong iyon ay nagmula sa maliit na barong-barong ni Ernesto Ramos. Sa harap ng mga pulis, halos hindi makatingin si Ernesto. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto, paulit-ulit niyang sabi, habang nanginginig ang mga kamay. Ngunit para sa batas, sapat na ang kanyang kapabayaan upang ituring siyang may sala. Reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Ito ang kasong isinampa laban sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng investigador, lalong bumigat ang hangin sa loob ng presinto. Ang mga biktima, higit 50 buhay ang nawala, daan-daang pamilya ang nawala ng tirahan. Hindi na ito basta maliit na pagkakamali, isa itong trahedyang nakaugat sa kapabayaan ng isang tao. Sa labas ng himpilan, nagsama-sama ang mga residente, hawak ang mga placard na humihingi ng hustisya. Ang kanilang tinig ay iisa. Panagutin si Ernesto. Hustisya para sa mga biktima. At habang nakatanikala si Ernesto, napagtanto niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Ang apoy na nagsimula sa kanyang kamay ay ngayon nagdudulot ng walang katapusang paghatol, mula sa batas, mula sa mga tao, at higit sa lahat, mula sa kanyang sariling konsensya. Sa malamlam na liwanag ng isang maliit na selda, nakaupo si Ernesto Ramos sa malamig na sahig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatalukbong sa ulo, at ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng pagsisisi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang tanawin ng naglalagablab na apoy, ang mga sigaw ng mga bata, ang iyak ng mga ina, at ang dagundong ng mga bubong na bumabagsak. Tila ba bawat gabi ay nagiging paulit-ulit na bangungot na hindi niya matakasan. Kung hindi ako nanigarilyo, kung hindi ako naging pabaya, bulong niya sa dilim, paulit-ulit, hanggang sa maging pag-iyak. Ang kanyang mga palad ay nakabaon sa mukha, ngunit walang luha ang sapat para hugasan ang bigat ng kanyang kasalanan. Minsan, dinadalaw siya ng ilang pamilya ng mga biktima, hindi para makipag-usap, kundi para ipakita ang kanilang puot. Ang tingin ng mga mata nila ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang kaluluwa. At sa bawat tingin, lalo siyang lumulubog sa hukay ng pagkakasala. Sa loob ng kulungan, kahit walang rehas, siya ay bihag ng sariling konsensya, bihag ng alaala ng gabing sinunog ng kanyang kapabayaan ang buong barangay. At sa bawat tibok ng kanyang puso, iisang salita lang ang paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isip. Kasalanan ko ito, kasalanan ko ito. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang masunog ang buong barangay, nanatiling tila anino si Mateo Cruz. Ang dating masipag na manggagawa na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya, ngayoy isang lalaking naglalakad na walang direksyon, dala ang isang puso na basag at walang saysay. Sa gabi, madalas siyang makaupo sa harap ng guho ng kanilang tahanan. Doon, sa tumpok ng abo at mga piraso ng kahoy, nakatanaw siya na parang may inaasahang milagro, baka biglang bumalik si Liza at si Daniel, nakangiti, kumakaway, at muling tatawag ng tatay.
Ngunit ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng gabi at ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Sa araw, tumutulong siya sa mga kapitbahay na nawalan din ng tahanan. Tinutulungan niyang maghakot ng kahoy, mag-ayos ng mga pansamantalang barong-barong, at magbigay ng kaunting lakas sa iba. Ngunit sa bawat ngiti na kanyang pinipilit ipakita, nakatago ang sugat na lalong lumalalim. May mga sandaling tinitigan niya ang maliit na laruan ni Daniel na natagpuan sa abo, isang maliit na kotse. Kapag hawak niya ito, para bang muli niyang naririnig ang halakhak ng kanyang anak. Ngunit agad din iyong napapalitan ng pait, ng sakit, at ng luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi na siya kailanman magiging kagaya ng dati. Ang trahedya ay hindi lamang kumuha ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang isang tahimik na pangako na ang alaala ni Liza at Daniel ay hindi kailanman mawawala sa kanyang puso hanggat siya ay humihinga. Sa gitna ng abo at guho, muling bumangon ang komunidad. Nagtulungan ang mga residente upang muling makapagtayo ng pansamantalang tirahan, at sama-samang nagluksa para sa mga nawala. Ngunit higit sa lahat, nagsilbing paalala ang trahedyang ito, na kahit isang maliit na kapabayaan, ay maaaring magbunga ng malawakang kapahamakan. Sa gitna ng plaza ng barangay, itinayo ang isang simpleng monumento, isang bato na may nakaukit na mga pangalan ng mga biktima. Sa ilalim nito, iisang linya ang nakasulat. Ang kapabayaan ng isa, trahedya ng lahat. Bawat taong napapadaan ay natitigilan, binabalikan ang mga alaala ng gabing iyon. Ang mga magulang ay nagiging mas maingat, ang mga kabataan ay natutong magpahalaga sa bawat maliit na kilos, at ang buong komunidad ay nagkaisa sa isang panata, hindi na muling mauulit ang ganoong sakuna. Para kay Mateo, ang monumentong iyon ay hindi lamang tanda ng pagkawala. Ito rin ay paalala na ang buhay ay marupok, at ang bawat isa ay may pananagutan, hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa. Ang aral ay malinaw, sa isang iglap ng kapabayaan, maaaring maglaho ang lahat ng mahalaga. Kaya bago ka magpabaya, isipin mo, baka hindi lang buhay mo, kundi buong komunidad ang nakataya. Sa huling gabi ng paglalamay, nakaupo si Mateo sa harap ng monumento. Ang apoy ng kandila ay marahang kumikislap, at ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa mga kaluluwang nawala. Tahimik niyang tinitigan ang mga pangalan ni Liza at Daniel, at marahang bulong. Habang ako'y humihinga, mananatili kayong buhay dito sa puso ko. Tumayo siya, at sa pag-alis, iniwan ang laruan ni Daniel sa paanan ng monumento, isang maliit na alaala ng pag-ibig na hindi kailanman maglalaho. Ang kamera ay dahan-dahang umaangat, ipinapakita ang buong barangay na unti-unting bumabangon mula sa abo. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng liwanag, mananatili ang anino ng trahedyang nagsilbing paalala. Ang kapabayaan ng isa ay maaaring magdala ng kapahamakan sa lahat. Mensaheng iniwan para sa iyo, tagapanood. Sa bawat maliit na kilos na ginagawa natin araw-araw, may kaakibat itong epekto, mabuti man o masama. Isang maling desisyon, isang sandaling kapabayaan, maaaring magbunga ng trahedya hindi lamang sa iyo, kundi sa mga taong walang kinalaman. Ikaw, anong gagawin mo kung nasa sitwasyon ka ni Ernesto? At paano kung ikaw naman si Mateo, na walang lahat dahil sa pagkukulang ng iba? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Huwag kalimutang i-like, i-share ang kwento, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga trahedya at aral sa buhay, mga kwentong magpapaalala na ang bawat desisyon natin ay may kapalit.